FMC Electron, isang all-electric compact SUV. Magugulat ka dahil ang may gawa ng obra na ito, si Elmer Francisco na founder lang naman ng bigating Francisco Motors sa gawaan ng jeep. Alam nyo kasi taong 1988 pa lang, may electric jeepney na talaga siya. Yun nga lang, ang hirap kasing buuin dito sa Pilipinas. Kasi totoo lang, kung iisipin mo lang yung mga supply chain dito sa Pilipinas, kulang na kulang talaga. Hindi ka makakabuo ng electric vehicle from dun sa mga components na nandito sa Pilipinas ngayon. Very mature ang ecosystem ng electric vehicle pati supply chain in both US and China. Yeah, they're giving us top tier incentives na para dun ko gawin compared to the Philippines na matagal na akong nagre-request sa government natin ng incentives, hindi nila binibigay. Itong FMC Electron, nasa 1.5 to 1.7 million pesos ang price range. Pero kung dito nila mabubuo sa Pinas, siguradong mas magmumura pa yan. At aminado si Ka Elmer na maraming kailangang mag-adjust. Kasi kung half-baked yan, mag-shift ka to electric, then yung pinagcha-chargean mo is still using coal power plants or diesel power plants. Hindi rin pwede yun. Dapat sumabay din yung renewable energy. Ilang buwan pa raw ang hihintayin bago masilip ang kabuoang FMC Electron kasabay ng charging stations na makikita sa lahat ng munisipyo ng bansa. Mga kapatid, Mobile Journal Fatima Baduria po hatid ang mukha ng balita. Ay Fatima, napa-under na ba nila yung SUV niya? Yes, Pops. Oo. Actually, medyo matagal-tagal na nga daw, no? Na-test run na daw talaga nila ito. Although, very quiet lang din yung rollout nila sa ibang countries. Pero ayun, talagang proven and tested daw na okay ito. Gaano ba katagal nagagamit yung sasakyan? Halimbawa sa isang charge? Actually, Pops, kasi itong FMC Electron, talagang teaser pa lang yung pinakita sa atin ni Elmer. So, talagang wala pang masyadong details. Kung gaano katagal ba yung charge. Talagang ang napakita niya lang talaga sa atin yung silhouette pa nga lang din nung mismong kotse, yung mismong FMC Electron, Pops. And this is assembled in the Philippines at yung mga pyesa ay gawa sa ibang bansa, tama ba? No, Pops, unfortunately. Talagang imported pa raw dadating siya talaga na buo na. Yes, Pops, dahil hindi daw talaga nila kinaya na dito siya bubuuin, lalo na kulang daw sa funding at suporta din from the government. Ayun. May nakausap na ba siyang taga-gobyerno para matulungan sa pag-i-import nito? Pops, alam mo, kwento nga niya, 38 years ago pa raw na kinakausap nila yung gobyerno nung humihingi sila ng incentives. Although, unfortunately, hindi pa nga sila nabibigyan. So, ayun ang hinaantay nila. Kung mabibigyan sila ng suporta ng government, talagang i-consider niya yung local na production. Daniel at Jazz, ano masasabi niyo dito? FMC Electron. Ano Tama, tingin niyo? Pops Jay. Nako, parang excited akong masilip yan. Fatima, may date na ba kung kailan Masilip masilip lang yan? ba? Ayaw mo sakyan? Pops Jay. Wala pang specific na date. Although, mga 2 to 3 months daw ay mapapakita na. Hopefully ay madala na raw kasi baka raw magkaroon pa ng mga delays sa customs. Although, hopefully wala naman and talagang makita natin. Napaka-relevant ng mga ganitong klase ng sasakyan. Lalong-lalo na napakataas ng produktong petrolyo. Ano? Yung presyo ng gas at diesel at lahat nakatingin, no? Nakamasid dito sa puro electric vehicle. Ikaw ba, Jazz? Ano masasabi mo? Ang tanong dyan, Fatima, may patent na ba? Or may plano ba siyang ipatent to? Yes, meron na. Meron na siyang patent yung FMC Electron. Nung mga a few months ago, wala pa. Kaya nga very quiet lang din yung rollout nila. Wala pang, hindi pa masabi yung FMC Electron talaga. Although a few days ago lang, kakapost nga lang din ni Elmer, no? Talagang meron ng patent and trademark itong FMC Electron. Ayun, kailan natin inaasahan magiging available na yan sa publiko? Sa consumer? Mga 2 to 3 months daw na makikita natin siya. And ayun, magiging available din naman siya May mabibili na. Yes, Pops. Ayun.